It's 6:53 na. Nandito kami sa aming first stop. Dito sa may Chevron, sa may Hope. Pero, teka. Simulan natin sa umpisa. Tayong mga nasa ibang bansa, minsan masyado tayong abala sa ating mga trabaho. Dito nga sa Canada ang ilan, higit pa sa isa ang ginagawa, masustentuhan lang ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya sa Pilipinas. Pero minsan, gumawa din tayo ng mga bagay na ikakalibang natin at maglalayo ng saglit sa ating mga trabaho. Bale, 4:20 na. Late na kami. Dapat aalis kami ng 4:00. Pero, yan. Marami kasi mga bata at saka may kasama tayong senior. So, marami tayong inaasikaso. Hindi tayo agad nakaalis on time. So, hopefully, makaalis tayo ng 5:00. Kasi ngayon ay pupunta tayo sa Calgary. Maglo-long drive tayo galing dito sa Vancouver, British Columbia. So, samahan nyo kami sa aming road trip na to. I saw Spider-Man's face. Hindi, karinig mo ha? Oo, rinig kita. Rinig mo ako? Lord, we ask for your protection, Lord God, sa aming gagawing biyaheng ito, Panginoon, from British Columbia to Calgary, Panginoon. Ikaw po ang magdala, Lord God, sa aming pupuntahan ng safe and sound, Panginoon. Lord, be with us for today, Panginoon, as we travel. In Jesus' name. Are you ready, El? You're ready? Okay. Ready na. Tara na. Okay, sige. O sige, yung next. Wala pa ulit eh. Kala ko yun na yung next. Time check, it's 6:53. Mag-aalas 7 na. Umalis kami sa bahay kanina ay 5:11. So, halos magto 2 hours na ba? Oo, magto 2 hours na. Ito yung first stop namin dito sa may Chevron. Pero hindi ako nagpagas. Yung kuya ko lang yung nagpagas. Malayo pa kami. Nandito pa lang kami sa may Hope. Yung 2 hours na yun, nasa Hope pa lang kami. Hindi kami masyadong nagtutulin kasi baka mahuli tayo at saka ayaw ng kuya ko nang nag-overspeed. I think meron pa kaming 9 hours mahigit sa aming biyahe na to. Kaya medyo matagal-tagal pa yung aming bubunuin sa daan bago kami makarating sa Calgary. Nandito kami ngayon sa shoe swap. Ano bang part to? Parte pa ba to ng BC? Hindi ko alam eh. BC pa siguro to. Kasi naghahanap kami ng makakainan. Pero ang mga kainan dito ay pizza lang at saka Subway. At saka ice cream. Although meron naman silang dalang meron silang dalang lunch. Kami walang dalang lunch. Yan. Ang tahimik dito, grabe. Kukunti yung tao. Sanay
Pero ang ganda nung pinunta natin kanina, no? Sanay ka lang sa city. Mas gusto ko kasi city, syempre. Gusto ko 9 years ako nasa isla. Iba ang pagka-isla ng Victoria. Hindi mo may imagine. Hindi, maganda naman sa Victoria, pero Hindi siya... namimiss lang namin yung mga buildings. Saan tayo? Oh, wave ka muna. Oh, Hi! Hindi ko makita eh. Mukhang sarado pa ata itong pizza na to. Pizza store. Wala. Wala tayong kakainan. Outfit check. Outfit check, L. Outfit check. Outfit check. Hindi naman ganun kalamigan dito sa part na to ng shoe swap. Gising na. Naka-bathing suit po yata siya. Hindi, joke lang. hello. Hello, Chelsea. How's your sleep? Bale, kaya kami nag-long drive kasi yung kuya ko nga ay nandito yung kanyang mga in-laws. So, nandito sila for the whole 6 months and dahil bakasyon na ng mga bata nung school ng anak niya, nag-decide sila na mag-long drive habang nandito pa din yung kanyang in-laws and dumating na din naman yung summertime. Kaya take advantage na din yung opportunity na makapagbakasyon habang naka-maternity pa din yung kanyang wife. So kami naman, naimbitahan lang naman kami. So why not, di ba? Kasi nandito na din lang naman kami sa BC and para makita din namin yung isa naming kapatid na nasa Edmonton. So hopefully ay meron silang time na makipag-meet sa amin kasi hindi ko alam kung gaano kalayo yung kanilang bahay dun sa aming hotel or siguro makipagkita na lang sa amin somewhere. Meron pa kaming 6 na oras ng aming paglalakbay bago kami makarating dun sa aming hotel. Uy, dito tayo ngayon sa Popeyes. Dito tayo kakain. Wow! El, wait for us. Ayun. Bukas din. Hello. Making vlog? Yeah. Because we're on a long road trip to Calgary from Vancouver. Our first fill up. Ang mura ng gasolina dito. Ang layo na kasi. Ano na to? 1399. Parang sa Burnaby at saka sa Vancouver. Nasa 1.7. Laki. I think makakadalawa lang ako na fill up ng gas. Or isa't kalahati lang. Si wifey muna yung nagdadrive kasi sobrang antok na antok ako kanina. Hindi ko na talaga kinakaya. Nag-swerve ako konti. Medyo malayo pa kami, mga 5 oras pa. Pero at least nakakalahati na yung takbo namin. Stuck kami ngayon sa traffic. Bukas na lahat sila ng pinto. Ang haba, oh. Haba ng traffic.
Hindi ko lang kung anong meron talaga dito. Malalaman natin pagdating natin dun sa dulo. Meron natang aksidente. May dumaan tow truck. Kaya nga, kita ko nga. Tapos may dumaan din pulis. Malaki siguro kaya ganyan. Baka nakaharangan yung both sides. Oo, baka. Ang tagal eh. Pero may dumadaan ng ibang cars. Baka medyo nalinis na nila. Saka syempre, imbestigahan muna nila bago alisin. Ang hirap pa siguro humanap ng tow truck dito kasi ang layo. Kaya nga, alangan ng pwesto. Kaya nga, tapos dito ka pa ma-aksidente sa sa napakaliit na daan. Kaya nga, hindi pa yung sa 2 lane o 4 lane na daan. Ito nga pala, yung ginagamit naming walkie-talkie. Naisip ko lang na bumili ng walkie-talkie para nga hindi mahirap yung pag-uusap namin sa messenger or sa call kasi gaya niyan, may mga ibang parts ng daan na walang signal, mahina. So, kaya naisipan ko bumili ng walkie-talkie. And maganda siya kasi kahit kanina ang layo-layo na nung kuya ko, hindi nawawala ng frequency ng connection. Tapos ang mura lang nito. Ang brand niya is sana tama yung pronunciation ko. Retevis. Yan. Mura lang siya sa Amazon. I think wala pa tong $100. Siguro mga under 50 or over 50 lang ng konti. Tapos may kasama na siyang charger, tsaka yung clip niya dito. And maliit lang siya. Ayan o. Mas malaki pa nga iPhone dito eh. Tapos nandito yung mic niya. Tapos pipindutin mo lang dito. Meron din siyang headphone jack. Pero I think hindi kasama nung binili namin. Bibilin mo pa siya ng separate. Tapos madali lang siya kasi dito sa malaking knob, makikita mo yung mga channels. So set mo lang siya ng channels na gusto mo, parehas. Kasi dalawa na siya eh. Pag binili mo siya sa box, dalawa na siya. Tapos, ito, maliit. Pag tinurn mo siya, magpa-power on. And then, pag tinurn mo the whole way, siya, volume na siya. Maganda. Compact. Hindi namin alam kung ano naman meron dito sa isang ito. Pero kanina, parang inabot kami ng 40 minutes siguro or 1 hour dun sa paghihintay namin kanina dun sa may aksidente. Hindi na namin nakita kung ano yung itsura ng aksidente kasi nakuha na nga ng towing. Pero, ayun, ang haba din, matagal. Tapos meron na namang isa dito. Ayos talaga to para sa ating first road trip. Unang road trip pero unforgettable. Nice. Okay. Second fill up. Pero malapit na tayo. Nandito na tayo sa may Alberta.
Nandito na tayo sa Alberta. Nadaanan na namin kanina yung exit sa may papuntang Banff at saka Canmore. Pero yung hotel kasi namin medyo lagpas pa dun eh. Meron na lang kaming less than 2 hours papunta sa aming hotel. And finally makakapagpahinga na kami at makakapag-dinner. Actually, anong oras na ba ngayon dito? 8:54 na, pero guys, napakaliwanag. Okay, tingnan niyo yung aking likodan. Tingnan niyo yung likod ko dito. Napakaliwanag. Ayun, natapos na. Ay, sakto. Ooh. Okay. Ayun, finally, nakarating na kami dito sa aming hotel. Actually, inabot kami ng 16 hours sa pagdadrive from British Columbia hanggang dito sa aming hotel dito sa Calgary. Kasi dahil nga nung traffic din kanina. Tapos, meron tayong mga konting stopover. But finally, nandito na kami. And we're so tired. And di pa kami nag-dinner. Anong oras na ba dito? I think 11 PM na dito sa Calgary. So, ayun. Thank you po sa inyong panonood. At kung nakaabot kayo hanggang dito sa huling part ng video na ito, ay maraming salamat. And see you next time. See you on our next video dito sa Calgary. Bye!